Okay, so purihin po ang Panginoon. Yung atin pong pag-uusapan sa araw na to ay napakahalaga. At maraming pong mga questions patungkol po sa Book of Life. Meron pong mga tinatawag na frequent questions na tinatanong ng mga tao. Ang una rito, mga kapatid, ay kung ano ba talaga yung Book of Life. Pangalawa, magkaiba ba yon yung Book of Life at saka yung Lamb's Book of Life? Yan yung ikalawang tanong nila. Yung ikatlong tanong, ano daw ang mangyayari sa mga tao na ang pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay? Pang-apat, na ito yung mas controversial na tanong, na kapag ba ang pangalan ng isang tao ay naisulat na sa Book of Life, ay po pwede ring mabura. So yan po yung pinagdadebatihan ng gusto. Po pwede bang mabura ang pangalan ng isang taong nakasulat na dati sa Book of Life? So marami pong confusion patungkol po rito. At yung panglima na question ay papaano ko makakasigurado na ang pangalan ko ay nakasulat sa aklat ng buhay? Ayan. Kayo po ba, ang pangalan ba ninyo ay nakasulat na sa aklat ng buhay? Ayan, linawin po natin yan. So marami po mga references from Old at New Testament about the Book of Life. Ngayon, sa New Testament ay mayroong 8 references at ang 7 doon ay makikita natin sa Book of Revelation. So mas diniscuss doon po sa Book of Revelation ang Book of Life. So dito tayo mag-focus sa tinatawag na Great White Throne Judgment, at ito ay makikita natin sa Revelation chapter 20. Yung binasa po natin kanina. Sabi po sa Revelation chapter 20, verse 11, "Then I saw a great white throne and him who sat upon it, from whose presence earth and heaven fled away, and no place was found for them. And I saw the dead, the great and the small, standing before the throne, and the books were opened, and another book was opened, which is the book of life. And the dead were judged from the things which were written in the books, according to their deeds." Ngayon, mga kapatid, balik lang po tayo doon, na dito makikita natin sa Day of Judgment ay may ilalabas na, ang Book of Revelation is a symbolic book po yan, Hindi po siya literal, pero binibigyan lang po tayo ng idea. So sa Day of Judgment, ang sinasabi po rito ay maraming records, heavenly records na i-open para hatulan ang lahat ng tao sa balat ng lupa. So very important para sa atin na maintindihan natin to, kasi ito po yung Judgment Day. Ipinakita na ng Diyos kung ano ang mangyayari, ano ang magta-transcribe pagdating ng araw ng paghukom. At ikaw bilang isang Kristiyano, mahalaga na alam mo ito. Kasi nakakatakot naman talaga yung Judgment Day, hindi po ba? Ready na po ba kayong humarap sa throne of God? Ready na po ba kayo? Sino po ang ready na? Pakitaas po ang kamay. Bakit ayaw yung tumaas ang kamay? Di ba? That is very important, Yung question ko kasi ay para lalo tayong ito isinulat, ito mga kapatid ay isinulat, ini-address ito sa mga anak ng Diyos, hindi para takutin tayo. Kung hindi para para ikaw ay makakuha ng assurance from God. It was written for us, to assure us
Na pagdating ng araw na yan, hindi mo katakutan ng araw na yan. Ang matatakot lang sa araw na yan, yung mga wicked. Yung mga unbelievers, sila ang matatakot dyan. Pero sa mga anak ng Diyos, hindi po ganon. It was written to encourage the people of God. Yan po yung purpose ng Book of Revelation. So in a symbolic form, ay ipinakita yung senaryo sa Day of Judgment na maraming haharap daw lahat ng mga tao. Yung mga dagat, iluluwa yung lahat ng patay sa kanya, yung mga nasa lupa na nailibing na mula pa ilalabas siya ng lupa, at lahat ng tao mula from the beginning hanggang ngayon, gaano kaya karaming tao yon? Sa tingin ninyo, gaano karaming tao yung nabuhay mula nung unang panahon hanggang ngayon? Napakalaking record siguro nun, no? Meron na ba kayong alam na isang sa anthropology na merong records? Pagpalagay natin isang bansa ng Amerika, na nirecord nila lahat ng tao na buhat ng foundation ng Amerika, magpahanggang ngayon. Gano'n na kaya karami yung listahan na yon? Meron ngang nag-attempt, may nag-attempt na mag-speculate lang. Trillions eh. Amerika pa lang yun, how much more yung buong mundo? Napakalaking record niyan. Kung ito ay literal, ay napakarda. Kung literal ito na mga libro, ang dami sigurong libro pagka kulang pa yung isang, baka kulang pang buong ilagan na records lamang ng pangalan ng mga nabuhay sa, diba? So, kaya nga ito ay symbolic, no? Napakarami nito. Isipin po natin mga kapatid, no, na ganun ang mangyayari. Haharap sa madaling salita, ipinapakita ng tagpo na ito na lahat ng tao, mabuti man o masama, haharap sa hukuman ng Panginoon at bubuksan ang mga records. Records ng ng lahat ng ginawa ng tao. Amen po ba? Alam nyo ba, ito yung isang fascinating na hindi lamang pangalan eh. Hindi lamang, isipin nyo kung gaano karaming tao buhat noong unang-unang panahon, magpahanggang ngayon napakarami siguro no? Yung tao lang, ang dami na. So how much more yung ginawa pa nila? Yung ginawa mong buhat nung ikaw, yung mga records mo ng mabuti at masama, nakarecord yun sa Panginoon eh. Kung iyon ay literal na libro, napakarami nun. Ibig sabihin, kada isang tao may separate record. Napakadami-dami na, kung ilang taon ka na, kung 60 years old ka, napakadami mong records doon. So, I don't think na literal yan. Kasi ang Diyos natin is omniscient God. Alam niya, ipinapakita lang in a way na maintindihan natin, may communicate sa atin, na ang Panginoon is aware, may record siya, it was known to Him, yung bawat tao na nag-exist sa ibabaw ng lupa, at lahat ng ating ginawa, mabuti man o masama, ay hindi naka-escape sa knowledge ng ating omniscient God. So napakalaking record ito. So haharap tayo, bubuksan ng mga aklat, dito ba sa korte, dito sa ating human court, ano ba ang pinag-uusapan sa proceedings? Of course, yung offense. Di ba? Yung narrative ng offense mo. Yung narrative ng crime. At ano pa yung mga ibabangga doon sa narrative ng crime na nagawa? Of course, kung ano yung batas na na-violate. Di ba? So, may mga, kumbaga may mga records. Ito yung crime mo, ito yung law na violate mo. So, ganun din dyan. Actually, hindi lang po yung gawa natin. Pati mga salita, sinabi yan ng Panginoong Yesus sa may Matthew chapter 5 at Matthew chapter 12, na bawat salita na walang kabuluhan na ating sinambit salita, hindi lamang yung ginawa mo, pati yung salita na walang kabuluhan na sinambit mo,
ay pananagutan mo sa Day of Judgment. So nakakatakot talaga yan kasi lantad na lahat ng tao dyan. Wala ka nang maitatago. Hindi ka na po pwedeng magkaila. Kaya nga dyan sa Day of Judgment, ang tao speechless na siya eh. Lantad na eh. So ngayon, napakadaming records na ito. Ngayon, tatandaan po natin lahat tayo, we will give an account. We will answer God sa lahat ng actions na ginawa natin, sa mga bagay na in-entrust niya sa atin. Pananagutan natin sa Diyos yan eh. Diba? Binigyan ka ng buhay, binigyan ka ng panahon, binigyan ka ng katalinuhan, binigyan ka ng lakas, binigyan ka ng pamilya, binigyan ka ng property, binigyan ka ng lahat. Maraming binigay si God sa atin sa buhay nito. Ipagsusulit mo kay lahat yan kay God. Binigyan ka ng kapangyarihan. Anong ginawa mo sa kapangyarihan? Binigyan ka ng kayamanan. Anong ginawa mo sa kayamanan? So lahat yan ipagsusulit natin aside doon sa ating mga gawa, aside doon sa ating mga pinagsasabi. Diba? Lahat ng ito ay nakarecord sa Panginoon at ipagsusulit natin. Kaya ang daming sabi dito, ang daming aklat na binuksan. Of course, isa na sa mga aklat na binuksan dyan, yung words of God, yung the Bible. Kasi iyan yung patotoo ng Panginoon eh. Magte-testify ang Bible, sabi ng Panginoong Yesus, the words that I have spoken to you will testify against you in the day of judgment. Kaya ang daming libro. Pero sa dami-dami ng libro na yon, nasa gitna yung Book of Life. Very nakaka-amaze yung senaryo. Ang daming librong binuksan, mga records ng offenses, records ng kasalanan, and then the records ng mga na-violate natin, yung mga records ng mga biblical account, yung mga testimony ng Diyos, yung mga batas ng Diyos, lahat yan, magsasarpish yan sa Day of Judgment. At haharap lahat ng mga tao, lahat tayo, bawat isa. Pero sa gitna ng senaryong iyon, ay nandoon yung Book of Life. Amen. Interesting, hindi po ba? Interesting. So ano po yung purpose ng Book of Life? Especially sa Day of Judgment. Isipin nyo kung gaano, sabi nga ng mga skeptics hindi sila naniniwala na si God ay kaya niya mag-record ng ganong karaming record. Kasi trillions of people ang nag-exist sa ibabaw ng lupa since the world began. Si God omniscient siya God is omniscient. Tatandaan po natin. At bakit na nagbibigay ng tingkad yung Book of Life? At ito mga kapatid, yung importante para sa atin na mga Kristiyano. Nakasulat ba ang pangalan mo dyan sa aklat ng buhay? Kasi ano po ba ang mangyayari? Kasi hahatulan ng mga tao ayon sa kanyang magawa. Pero ang sabi rito, sa may verse 13 to 15, so iluluwa ng mga dagat ang mga patay, even yung death and Hades, iluluwa niya lahat ng mga patay sa kanya, at haharap sa Diyos, at bawat isa ay hahatulan ayon sa kanilang gawa. That is the basis. Okay. Ang tanong dito, kasama ba pa tayo ng mga Kristiyano? Tayo ba? Parehas ba ang kahatulan sa atin sa mga ungodly? Parehas ba? Sa Day of Judgment, haharap tayo, definitely. Nandyan din tayo, pero kasama ba tayo na sa mga wicked? So, yan yung very interesting na tanong, kaya nga ito ay sinulat para i-encourage niya yung kanyang mga anak. And then, pagkatapos nun, hatulan ng mga tao ayon sa kanilang gawa, yung death and Hades were thrown into the lake of fire. So, yun na po yung dagat-dagatang apoy. Lahat ng mga masasama ay itatapon sa dagat-dagatang apoy, which is the second death, the ultimate punishment for the wicked.
Ngayon, sabi rito, sino-sino yung mga itatapon sa lake of fire? This is the second death, the lake of fire. If anyone's name was not found written in the book of life, he was thrown into the lake of fire. Kailangan pala nakasulat ang pangalan natin sa book of life. Otherwise, kasama tayong maitatapon doon sa lake of fire. Hindi po ba? So ngayon, napaka-privileged naman ng mga taong nakasulat ang pangalan sa book of life. Bakit? Kasi hindi sila mapapasama sa hatol ng Panginoon eh. Para bang na-exempt sila. Di ba? Diyan ninyo makikita ngayon yung pagkakaiba ng mga pinatawad ng Diyos, yung mga makasalanang pinatawad ng Diyos at yung mga makasalanan na hindi pinatawad ng Diyos. Diyan ngayon yung difference niyan. Ganyan kaimportante yung Book of Life. Kaya dapat, mga kapatid, naiintindihan natin ito. So itong mga lumalabas dito po sa narrative na ito, na ang Book of Life ay isang parang register. Register ng mga pangalan ng mga privileged individual. Tawagin natin privilege. Kasi nga naman, meron silang para pang napaka-special nung nila na-spare sila from judgment kasi nakasulat yung pangalan na sa Book of Life. Mamaya, marami tayong pag-uusapan dyan. At sila, mga kapatid, ay ang tanong, sino ito? Sino itong mga privileged people na ito na naisulat yung pangalan sa Book of Life? Kaya ngayon tanong ko kanina kasama ba kayo dyan sa mga privileged people na yan? Diba? So, kailangan magkaroon tayo rito ng firm understanding kung talaga bang nakasulat yung pangalan sa Book of Life. At kung hindi, you better, ngayon pa lamang, maglulumuhod ka na sa Panginoon. Kasi panigurado, bagsak mo sa lake of fire. Tama po ba? Okay. So ngayon, bakit ba tinawag na Book of Life? Sabi po may Revelation chapter 13 verse 8, lahat daw ng mga tao sa ibabaw ng daigdig, listen very carefully, lahat ng tao sa ibabaw ng daigdig ay sasamba sa beast. Di ba? Iyan yung kinakatakutan ngayon yung halimaw daw lalabas at magtatatak siya ng 666. At lahat ng tao ay sasamba sa beast. Kaya ngayon yung patok na usapan sa even sa mga born-again Christians yan. Pero iba yung sinasabi ng Bible Ang sinasabi ng Bible, lahat ng tao na ang pangalan ay wala sa Book of Life, sila lang ang sasamba sa halimaw. Syempre, definitely, kapag sumamba sila sa halimaw, sila yung may tatak sa noo. Tama po ba yun? So, ibig sabihin, yung mga taong may tatak sa noo ng halimaw, wala ang pangalan nila sa Book of Life. Tama po ba yun? Okay. At ngayon, ang isang interesting dito ay ang tagapag-ingat ng aklat ay walang iba kung hindi yung lamb. Sino ba yung lamb na yan? Pagpuntahan po natin yan. May nagsasabi rito si Jesus. Mamaya pupuntahan natin yan. Bakit ba lamb? Sa Revelation kasi, lagi mong makikita yung lamb. From the start unto the end, laging lamb ang pinag-uusapan. At dito, yung may hawak o yung may possession ng Book of Life ay walang iba yung lamb. Kaya nga tinatawag siya na the Lamb's Book of Life. Kaya yung tanong kay na number 2, magkaiba ba yung Book of Life sa Lamb's Book of Life? Hindi po, parehas lang po yun. Okay? Ipinakita lang sino yung may possession, sino yung keeper ng aklat ng buhay. Okay? So ngayon, isa pa, lahat ng mga tao na wala ang pangalan sa Book of Life ay sasamba sa halimaw at tatanggap ng tatak nito. Pangatlo, na dapat ating maintindihan sa may verse na ito, yung salitang from the foundation of the world. Wow! Teka muna. Ibig sabihin pala,
yung pangalan ng nakasulat sa aklat ng buhay ay hindi isinulat ngayon lang. Isinulat siya noon pa, bago pa nilikha ang daigdig. Wow, medyo interesting yun, ano? Ano kaya ibig sabihin nun? Sa tingin nyo? Bago pa nag-exist ang daigdig, si God, in all His knowledge, isinulat niya na yung mga tao na yon sa kanyang aklat ng buhay. O, medyo ano yan, ano? Kaya nga ang tawag dyan ay mga elect. Mga hinirang o mga napili ng Diyos. O, di ba? Very interesting po yan eh. Kaya nga hindi ka magtataka kasi natatawa ako itong mga sa circle ng mga born again. Kapag ano na, uy, nagtataka na daw. Nagtataka. Ang Kristiyano ba dapat bang matakot sa may tataka ng halimaw? Hindi, kasi kapag ikaw, ang pangalan mo na sa aklatan ng buhay, wala ka na sa danger na matatatakang ka pa. Kasi, before the foundation of the world pa yan. Yan yung sinasabi dyan. Kaya nga it was written to encourage the people of God. So sila yung mga elect, sila yung mga the privileged one, na tawagin natin, na naka-escape sa judgment. Kasi pinili na sila ng Diyos beforehand. At itong mga tao na ito, na nasa may Book of Life, ay hindi sila sasamba sa halimaw at hindi rin sila tatanggap ng mark. Tama? So far, nandun pa lang tayo, pero marami pa tayo maintindihan mamaya. So doon lang muna, himay-himayin natin. Okay. Kaya nga, kitang-kita na ninyo doon yung preservation ng Diyos, na kapag ikaw ay nakasulat ng pangalan mo sa Book of Life, hindi ka na maaari pa na mapunta sa kabila. Kasi dalawang grupo lang yan eh. Di ba? Yung mga grupo na pinili ng Diyos na naisulat sa aklat ng buhay, at yung isang grupo, yung mga sasamba sa halimaw at tatanggap ng kanyang tatak. Pag ikaw ay naka-record na doon, wala ka na sa peligro na hihiwalay ka para sumamba sa halimaw. Wala ka na sa ganon. Kasi protected ka nung grace ng Diyos, yung kanyang preserving power, na nandoon ka na forever. Kasi si God, naalala mo yung promise niya, di ba? He who began the work in you will finish it. O, yan ang gagawin ng Panginoon. Tatapusin. Kasi siya nga nag-record eh. Ni-record niya yan. Okay. So, yun po yung ano na yan. And then, dinugtungan pa ito sa Revelation 21, verse 27. Ito naman yung the new heaven and the new earth. The heavenly Jerusalem. Sino daw ang makakapasok doon? O, dagdagan po natin yung idea. Nabanggit na naman dyan yung mga pangalan na nakasulat sa Book of Life. Sila lang daw yung papasok doon sa heavenly Jerusalem. Pero yung kabilang grupo, hindi sila papasok. Kasi sila, ano yung mga description nun? Sila yung mga unclean, sila yung nagpa-practice abomination, sila yung mga nasinungaling. Pero sa kabilang banda, yung elect na pinag-uusapan natin na nakasulat sa aklat ng buhay, assured na sila, before the foundation of the world, napapasok sila doon sa inihanda ng Diyos na new heaven and new earth. O tinatawag na heavenly Jerusalem. Tama pa ba yun? O, saan nyo ba gusto mapasulat sa Book of Life o sa Book of ano? Ngayon, sino ba yung lamb? Kasi siya yung may possession ng ano siya yung may possession ng Book of Life. So in-identify ni John, actually si John sa New Testament, no, sa early part ng New Testament, si John ang nag-identify kay Jesus. Na siya yung the Lamb of God who will take away the sins of the world. Alam naman ninyo kung sino lang yun, di ba? Wala nang iba kundi si Jesus. Amen po ba? Kaya nga, nung dumating si Jesus at
sinabi ni John, "Behold, the Lamb of God." Talagang in-identify talaga ni John the Baptist, si Jesus. Siya yung Lamb of God who will take away the sins of the world. Pero, bago ba yung idea nung Lamb? Si Jesus as Lamb, bago ba yung idea na yan? Hindi. Actually, doon pa yan sa Genesis. Naalala nyo si Abraham, nung inutusan siya ng Diyos na isacrifice niya yung anak niya na si Isaac sa may Mount Moriah. Pagdating doon sa may Mount Moriah, sabi ni Isaac, "Tatay, nandito na yung mga gatong, pero nasaan yung sacrifice?" Ang sabi ni Abraham, "The Lord will provide." And then, nung act niya na nasasaksakin niya yung si Isaac, pinigilan siya ng Panginoon. Naalala niyo pa yon? Pinigilan siya ng Panginoon, and then maya-maya may umiiyak na ram. Nasabit yung kanyang sungay doon sa mga thorns. So, kinuha yun ni Abraham, pinababa niya yung anak niya, at iyon yung naging sacrifice. Kaya tinawag ni Abraham yung lugar na yon na the Lord will provide. Jehovah Jireh. Ang Jehovah Jireh po ay si Jesus po yon. Siya yung provisions ng Diyos. He is the Lamb who will take away the sins of the world. Ngayon, iba na ang pagkakaintindi sa Jehovah Jireh. Lord, pengi ako nito. Lord, pengi ako nun. Ang pinag-uusapan doon, si Jesus, ang ipoprovide ng Diyos para mag-aalis ng kasalanan ng sangkatauhan. At lahat ng mga hinango niya sa kasalanan ay sinulat niya yung pangalan sa aklat ng buhay. Tama ba yon? Tama po ba yon? Ang pangalan niyo ba ay nasa aklatan ng buhay? Ayan, siguraduhin po natin yan mamaya kasi kanina di kayo tumataas ng kamay eh. Si brother mo lang ang nagtaas ng kamay kanina. Dito, mga kapatid, kailangan firm ang iyong pananampalataya. Firm ang iyong faith kay Christ. Ngayon, sa Book of Revelation, madalas i-address si Jesus Christ as the Lamb. Alam niyo ba yung eksena sa may Acts nung after ng kanyang resurrection, nag-stay pa siya rito for quite some time sa lupa, and then umakyat na siya sa langit. Naalala niyo po ba yon? At kung titignan niyo yung pagkaakyat niya ng langit, ito na po yung karugtong niyan eh. Ipinakita in a vision yung senaryo kasi nagtagumpay na siya. Namatay na siya, muli siyang nabuhay, and then nag-ascend na siya. At ipinakita yung eksena sa langit. Ang unang eksena, sa may Revelation chapter 5, ay pinakita yung throne of God. Pinakita yung throne of God, at si God the Father may hawak siyang scroll. Yung scroll ay may 7 seals. At mayroong nanawagan, "Who is worthy to open the scroll and to break its seals?" Sino ang karapat-dapat? At naging tahimik ang langit at lupa sapagkat walang karapat-dapat. Kaya napaiyak si Apostle John. Napaiyak siya na walang karapat-dapat kahit isa man na mag-open, kahit na tumingin man lang sa scroll na yon, wala. Maya-maya, sinabihan siya ng isa sa mga elder. Sabi ng isa sa mga 24 elder kay John, "Huwag kang umiyak sapagkat stop weeping," sabi niya kay John. "Behold the lion from the tribe of Judah." Sino po yon? Si Jesus. Hindi po siya literal na lion, ha? At hindi rin po siya literal na lamb. Kaya bakit po siya tinawag na lamb? Kasi siya yung nag-sacrifice, yung animal na kay Abraham pa lamang, siya yung na-provide ng Diyos na mamamatay para sa kasalanan ng sangkatauhan. Kaya siya tinawag na Lamb of God. Kaya pag sinasabing lamb, hindi po yung literal na lamb yan. Si Jesus po yan. At pag sinabi ring lion from the tribe of Judah, huwag niyo isipin si Jesus ay lion talaga. Yan po ay symbolic. Kasi ang Book of Revelation ay symbolic books. Okay? So, ang ibig sabihin ng lion, siya ay a king. He is destined to reign. Ngayon, so,
the root of David, so ina-identify kung sino yan, has overcome so as to open the book and its 7 seals. And then I saw between the throne with the 4 living creatures and the elders a lamb standing as if slain, para bang pinatay. May bakas yung lamb na pinatay siya. O, di ba? Kaya nga picture yan ni Jesus Christ. Siya yung korderong pinaslang. Having 7 horns and 7 eyes, which are the 7 spirits of God sent out into all the earth. And he came and took the book out of the right hand of him who sat on the throne. So kinuha niya. And then, tignan po natin kung ano yung nangyari. Nung kinuha niya yung scroll, tignan po natin, verse 8. And when he had taken the book, the four living creatures na nagbabantay ng throne of God, and the 24 elders fell down before the Lamb, each one holding a harp and golden bowls full of incense, which are the prayer of the saints. And they sang a new song, saying, Worthy are you to take the book and break its seals, for you were slain and purchased for God. Binili mo, niredeem mo, niransom mo yung mga tao mula sa iba't ibang wika, lahi at bansa. O tayo, Pilipino tayo. Yung iba sa inyo, Ibanag, Ilocano. O di ba? Tama yung kasama tayo dyan eh. You purchase for God, binili mo para sa Diyos sa pamamagitan ng iyong dugo ang mga tao mula sa iba't ibang lipi, lengguwahe, mga kung anumang race and nation. At hindi lang yon, ginawa mo pa silang kingdom and priest to our God. Wow! So, ibig sabihin, itong mga binili niya, ito yung mga isinulat niya sa may Book of Life. Tama po ba yon? Sila yung mga elect na pinili ng Diyos before the foundation of the world. Tama ba yon? Sila yung mga tao, itong mga pinurchase ni Christ, sila yung mga hindi sasamba sa halimaw. Tama ba yon? So, yung mga nakasulat dito, yung mga ito, ay wala na sila sa peligro na matatakan pa sila ng halimaw. Kaya wag puro beast ang pinag-uusapan nyo, wag yung puro 666. Minsan yung ko sa mga Kristiyano bidang-bida yung beast. Ang lagi na ma-magnify, yung tatak ng halimaw. Sa halip na sigad sana yung victory ni Christ ang kailang i-confess. Okay. So yan yan yung mga tao na yan. Binili pala sila ni Jesus. Nakita niyo yung yung logic. Siyempre, binili ka ni Jesus Possession ka na ni Jesus. Siyempre, may record siya nung lahat ng niligtas niya. Tama pa ba yun? O, yun. Kaya nga mayroong Book of Life. Kaya ngayon tanong ko sa inyo, sino rito yung ang pangalan niya nakasulat sa aklat ng buhay? O, yan. At least may 10 na. Kanina, isa lang Ang mamaya, magiging 15 yan mamaya. Kasi yung iba, kaya hindi sila sigurado ayaw lang magtaas kasi sa ngayon nasa purgatory pa lang sila. Then I looked and I heard, so after nun, yung 24 elders, pati yung 4 living creatures, matapos silang sumamba kay Jesus, the Lamb, then I looked and I heard the voice of many angels around the throne and the living creatures and the elders. And the numbers of angels was myriads of myriads and thousands of thousands, saying with a loud voice, parehas din, Worthy is the Lamb that was slain to receive power and riches, and wisdom, and might, and honor, glory, and blessing. Karapat dapat siya.
And then, ito yung tinatawag na the Symphony of Praise. Awitan ito ng mga natagalangit at as well as ng mga tagalupa. And every, verse 13, and every created thing which is in heaven and on earth and under the earth and on the sea and all things in them I heard saying, to him who sits on the throne and to the Lamb, si God the Father and God the Son, be blessing and honor and glory and dominion forever and ever. Amen. Wow! Yan po tinatawag na symphony. Ngayon, sa tatatnan po natin yun na, sila kaya pala lamb. Kasi siya yung tumubo sa kasalanan. Siya yung namatay para sa kanila, para bilihin yung mga taong ito para sa Ama. At ginawa silang kingdom and priest. At ang pinangbayad ng Panginoong Yesus yung kanyang dugo. Kaya pala kinakailangan siyang mamatay sa krus. Kinakailangan tumagas yung kanyang dugo. Now, punta naman tayo sa Revelation chapter 7. Nabanggit na naman doon yung lamb. Ngayon, ano po ba yung pinag-uusapan sa Revelation chapter 7? So may nakita sila kasi na ang daming mga tao. Lahat sila ay nakadamit ng white robes. And then, nagtanong doon, after these things, I looked and behold, a great multitude, which no one could count, from every nation, all tribes and people and tongues, is standing before the throne and before the Lamb. Kanina, sinabi sa Revelation chapter 5, na binili ni Jesus yung mga taong ito from every tribe, nation, tongues, people, and, di ba? So ito yung, the same yung description. Sila yon, di ba? Ibang senaryo nga lang. Standing before the throne and before the Lamb. They are clothed in white robes. Nakasuot sila ng puting kasuotan. Kaya nga ang mga elect, ang mga pinili ng Panginoon, yan po ay simbolo ng ikaw ay nilinisan ng Panginoon. Ginawa ka na niyang matuwid. Yan po yung symbol ng white robes na yan. And palm branches were in their hands, and they cried out with a loud voice, saying, Salvation to our God who sits on the throne and to the Lamb. Kaya yan ang papuri ng mga tinubos ng Panginoon. Ang kinikilala nilang source ng kailang salvation ay walang iba kundi ang Panginoong Yesus. Ito po yung mga redeemed ng Lamb. Ito yung mga privileged, yung mga individual na isinulat ang pangalan sa aklat ng buhay, and they escape the judgment of the wicked. Ngayon, naalala ninyo yung Great Commission. Ano po yung sabi sa Great Commission? Sa may Mark chapter 16, Go into all the world and preach the gospel to all creation. He who has believed has been baptized shall be saved. Sila yung maliligtas. But he who has disbelieved shall be condemned. But i-apply nyo to doon sa senaryo kayo na sa Judgment Day. Bakit yung iba itinapon sa lake of fire? Kasi hindi sila naniwala sa ebanghelyong itinuro sa kanila. Hindi sila nag-respond. Sa halip, ni-reject nila. Pero sino naman yung kabila? Sila naman yung naniwala. So, ibig sabihin yung mga elect, yung mga pinili ng Diyos na may isulat ang pangalan sa aklat ng buhay, pagdating ng time na tatawagin na sila ng Panginoon, kasi itong mga kapatid, tatandaan nyo ito, pag ikaw tinawag ka ng Diyos, kabilang ka sa elect, yung calling ng Diyos is effective. Effectual. Ibig sabihin, hindi ka makakatanggi. You cannot resist the saving grace of God pag dumating iyan sa'yo. So lahat ng mga makakarelate dito, ako naranasan ko yun Para bang nung buhat ng dumating sa akin ng Word of God, wala na akong hindi-hindi. Naalala niyo nung tinawag sila from tax collection, sila Matthew, sila, di ba, yung iba pa? Come! Tumayo sila para bang may power na
Sumunod silang ganon. Iwan nyo yan. Iniwan nila Peter, nila Andrew, yung net nila. Follow me, sabi ni Jesus. So, yun yung effectual calling. Pag tinawag ka ng Panginoon, you cannot resist it. Kasi nandoon yung saving grace ng Diyos na nag-empower sa iyo na sumunod kay Jesus nang walang pagdududa. Walang pero-pero. Kaya nga si Abraham tignan nyo yung account ni Abraham nung tinawag siya ng Diyos. Si Abraham, sinabi lang ng Panginoon sa kanya, go, iwanan mo ang Ur at pumunta ka sa bayan na ituturo ko sa iyo. Kita mo yung effectual calling. Iniwan niya. Nandoon yung comfort zone niya. Iniwan niya yun. Pumunta siya sa lugar na hindi siya sigurado kung saan yun. Ganun ang effectual calling. So, kaya nga yung mga taong nakasulat sa Book of Life, talagang nakasealed sila doon sa may purpose na yon. And then, ipinagpatuloy pa, may nagtanong, sino sila? Sabing ganon. These are the ones who come out of the great tribulation, and they have washed their robes and made them white in the blood of the Lamb. And the Lamb is in the center of the throne, will be their shepherd, and will guide them to the spring of water of life, and God will wipe every tear from their eyes. So yung dugo ng Panginoong Yesus ang naglinis sa atin. Kaya nga sabi nga po sa Hebrews na ang lahat ng bagay ay nililinis ng dugo ng Panginoong Yesus. Without the shedding of blood, there is no forgiveness of sin. So tayong lahat, nilinis tayo ng Panginoon. Lahat ng nanampalataya, nung tayo tinawag ng Panginoon, nilinis tayo ng Panginoon, sinanctify tayo ng Panginoon, na-purify na tayo mga kapatid. Mark that word. Na-purify tayo sa ating mga kasalanan. Yan po yung positional na tinatawag na positional sanctification. Ito po ay nakabase sa ginawa ng Diyos sa atin. At pagkatapos noon yung tinatawag na progressive na sanctification. Ikaw, lalakad ka na rin doon sa sanctification na itinakda ng Diyos sa iyo. Lahat ng tao na ang pangalan niya na sa Book of Life, lalakad sa sanctification. Hindi maaaring magkahiwalay yan. Amen. Amen po ba? Kumbaga sa ganito pag ikaw tinawag ka ng Panginoon, nasa sayo yung lahat ng grace ng Diyos upang ikaw lumakad ka na rin sa liwanag. Aayawan mo na yung kadiliman kasi tinawag ka ng Diyos Hindi po ba ganun yung nangyayari? Sa lahat ng mga tinawag ng Panginoon, aayawan mo na ang kadiliman. Kaya malaking question yung gusto mo pa rin yung kadiliman. That is a big question. Kasi ang saving grace ng Diyos, hindi ganon. Talagang, yung kanya, may, sabi nga sa may Titus for the grace of God has appeared unto all men, bringing salvation. It teaches us to say no to worldly passion, no to ungodliness. Merong nag-uudyok sa loob mo na ayawan mo yung mga bagay na ayaw ng Diyos. It is the saving grace of God. It is the life of God. Kaya duda ko sa mga tao na walang ganong promptings and then sasabihin niya anak siya ng Diyos. Duda ako doon. Kasi hindi ganon ang trabaho ng banal na Espiritu. Kasama yan sa salvation na binigay sa atin. Yung aayawan mo ang kasalanan. Okay? And then, ito na po. Nasa may Revelation chapter 14 po tayo. Kaya na Revelation chapter 5, Revelation chapter 7, and then Revelation chapter 14. Dito, makikita natin mga kapatid, yung mga tao na ang pangalan, ito, very interesting ito Basahin po natin. Then I look and behold the Lamb. Ito na yung Lamb, no? Yung may-ari ng aklat ng buhay. I look and behold the Lamb was standing on the Mount Zion, and with him, what? The 144,000. Bakit po 144,000? Kasi symbolic po yan 12 times 12. Ang 12 ay number ng covenant people of God. It is the number.
12 apostles, 12 tribes of Israel, di ba? Covenant people po yan. Ang number 12 is a symbol of na ikaw ay kabilang ka sa covenant people. So 12 times 12 is 144. It is a square perfected by God. Yun po yung symbol niyan. And hindi po yung literal na 144 katulad sa Jehovah's Witnesses. May accounting sila niyan eh. Sino-sino yung kabilang sa 144? Oh, nakasulat doon. Kaya nga pag naglo-Lord Supper sila, yung 144 lang ang magtatik. Sabi ko, tinanong ko sila, paano kung walang sa lugar, kunyari dito sa Ilagan, dito sa Bliss, meron silang church dyan. Paano kung wala roon na kabilang sa 144? Kasi yung 144,000 sa kanila ay mga makalangit ang panawagan. Heavenly calling daw yon. So yung hindi heavenly calling, yung mga earthly calling, hindi po pwedeng mag-partake ng, may discrimination ano? Hindi po pwedeng mag-partake ng Lord's Supper. Buti na lang walang heavenly calling dito at walang earthly calling dito, pare-parehas tayong heavenly. Diba? Kaya lahat tayo nagpapartake. Sa kanila, ganun eh. Yung 144,000 lang yung privilege ng papartake ng Lord's Supper nila. Kasi may ka-opisina ako na Jehovah's Witnesses eh. Tinanong ko siya. So, tayo hindi tayo naniniwala na literal yung 144,000. It is a symbol of God's covenant people. Naintindihan ninyo? Okay. So, they sang a new song. Parang kanina rin, sa Revelation chapter 5, they sang a new song before the throne and before the four living creatures and the elders, and no one could learn the song except the 144,000 who has been purchased from the earth. O Revelation 7 kanina, yan din yung mark. Sila yung mga tinubos. Sila yung mga binili ni Kristo. At yung mga binili niya, isinulat niya yung pangalan sa aklat ng buhay. Ang aklat ng buhay ay hindi aklat ng mga patay. Ang aklat ng buhay ay hindi aklat ng mga unbelievers. Amen po ba? Ito ay aklat ng mga righteous. Ito ay aklat ng mga tumanggap ng buhay mula sa Panginoon, mga redeemed ng Panginoon. Lumalakad sa liwanag. Sila po ay mga kabilang sa aklat ng buhay. Ngayon, ito ang interesting dito, na kung papaano yung mga tao na walang pangalan sa Book of Life ay tatanggap ng Mark of the Beast, yung 666, yung mga nakasulat naman sa aklat ng buhay ay may marka rin sa noo. O yan. O bakit hindi yan tinuturo? Yung mga Christian, may tatak yan sa noo eh. Kapain yung noo ninyo. Hindi po literal yun. No? Ibig sabihin, nakasulat dito sa atin yung pangalan ng Ama. Sino po rito may cross dito? Galing po sa ano yun? Ano yun? Ano yung pag naglagay ng Ash Wednesday? Hindi po yun, Mark, ha? Okay, di ba? Yan yung maganda eh. Ang mga anak ng Diyos, yung mga tinubos ng Panginoon, nakasilyado rin yung noon nila. Bakit paano pang matatakan ni Satanas yun? May tatak na nga ng Panginoon. Amen po ba? These are the ones who had not been defiled with women. Ibig sabihin, virgin sila. Ibig sabihin, purified sila. Blameless before God. Na-purify sila ng blood ni Christ. For they were kept themselves chaste. These are the ones who follow the Lamb wherever He goes. These have been purchased from among men as first fruits to God and to the Lamb. Okay, isa-isahin natin. What is the Book of Life? Sagutin natin yung first na question kanina. So, ang Book of Life ay registered ng mga pangalan ng mga elect ng Panginoon. Sila yung mga individual na naka-escape sa judgment ng Panginoon. Sila ay mula sa iba't ibang lipi, lahi, bansa. Sila yung mga binili ng dugo ni Jesus. Sila yung mga hinugasan ng dugo ng Panginoong Jesus sa lahat ng kanilang mga kasalanan. Sila yung mga naniwala sa ebanghelyo ng Panginoon at nag-submit sa lordship ng ating Panginoong Jesus. Sila yung tumanggap ng salita ng Panginoon.
Sila'y nagpakumbaba at nagpasakop sa paghahari ng Panginoong Yesus. Sila'y mga nagsisi sa kanilang mga kasalanan. Sila yung mga tumanggap ng buhay na walang hanggan. Sila yung mga ginawa ng Panginoon na kingdom of priests sa ating Panginoon at sila yung nagbebear ng pangalan ng Diyos sa kanilang mga noo. Sila yung tinatawag na the first fruits from the great harvest of soul. Sila yung mga papasok sa New Jerusalem. Sila yung mag-inherit ng lahat ng promises of God. So, ayan po yung Book of Life. Records po yan ng mga tao na kinahabagan ng Diyos. Pinili ng Panginoon. Amen. Nakasulat ba ang pangalan nyo dyan? Ayan. Hindi na po ako magpapataas ng kamay kasi baka mamaya. Kaya nga sabi rito, God declares, even I, am He who blot out your transgressions. Blots out. Ibig sabihin, binura. Hindi yung pangalan mo ang binura, yung kasalanan mo ang binura. Amen. Even I, am He who blots out your transgressions for my own sake. Hindi dahil sa atin, kundi dahil sa Kanya. And remembers your sins no more. Amen. Upang meron tayong pag-uumpisahan. Kaya nga sinabi pa sa may Psalms 32, mapalad yung mga tao na ang kasalanan ay napatawad na at yung kailang mga kasalanan ay covered na. Atoned by the blood of Christ. Amen. So sila yung naisulat sa aklat ng buhay. So question number 3 tayo. Ano ang mangyayari doon sa mga tao na ang pangalan ay wala sa aklat ng buhay? O nabanggit na yun eh. Sila yung itinapon sa lake of fire. Sila yung tatanggap ng tatak ng halimaw. Sila yung sasamba sa halimaw. Sila yung outside the city. Sila yung mapapahamak. Wala pong in-between. Amen? Either ikaw ay nakasulat sa aklat ng buhay ng Panginoong Yesus o ikaw ay nakasulat sa aklat ng kamatayan. Destined for condemnation. Eternal damnation. At ito yung babala ng Panginoong Yesus. He who rejects me and does not receive my sayings has one who judges him. The word which I spoke is what will judge him at the last day. Yung salita mismo ng Panginoon ang hahatol sa atin kasi napakinggan na natin ang katotohanan. Napakinggan na natin ang patotoo ng langit. Pero ang tanong, nakinig ba tayo? Tinanggap ba natin yung babala ng langit o binaliwala natin? Kapag binabaliwala natin, ugali natin, makinig kayo ha, pag ugali natin na binabaliwala mo yung salitang ipinapahayag sa'yo, pag ugali mo yan kapatid, ibig sabihin talagang you are destined sa lake of fire. Kasi lahat ng nakasulat sa aklat ng buhay, makikinig. Amen? Makikinig ka eh. Kasi nasa sayo yung grace ng Panginoon. So, hindi ko na po ito pagkakahabaan, bagamat marami tayong dapat i-discuss dito, pero mauubos na po tayo ng oras. Okay? Ang hindi mananalig sa ebanghelyo ng Panginoong Yesus shall be condemned. Yan po yan. Okay. Laktaw na po tayo sa pang-apat na tanong. Ito kasi yung controversial eh. Pag naisulat ba yung pangalan mo, may ano pa ba na po pwede pang mabura? O yan. Punta tayo doon sa may verse niyan. Ito po yung verse eh. Kinuha yan sa Revelation chapter 5. Basahin niyo na maigi yung Revelation strip verse 5. He who overcomes will thus be clothed in white garments. O, wala tayong problema doon. Pero dito nagkaroon ng problema eh.
And I will not erase his name from the book of life. And I confess his name before my Father and before his angels. Dalawa ang naging interpretasyon niyan. At yan yung debate. Sabi ng iba, ang pagkakaintindi nila pag binabasa na yan, pwede palang burahin. Parang ako rin naman dati, ganyan din ang pananaw ko eh. Kasi nung nabasa ko yan, pwede palang mabura kasi, pero ang sinasabi dyan, di niya buburahin, di ba? Pero ang pagkakaintindi, ang common understanding ng tao, si God pala nagbubura ng pangalan. Pero wala namang sinasabing ganun eh. Ang sinasabi niya lang ay, ina-assure niya na pag ikaw overcomer ka, hindi ko buburahin yung pangalan mo. Yun naman ang sinasabi. So, dalawang grupo, meron yung sabi na naniniwala na, si God pala nagbubura ng pangalan. At meron namang nagsasabi na, hindi nagbubura ang Diyos ang pangalan. Kasi wala naman talaga, all throughout the scriptures, ay walang record na si God ay nagbura ng pangalan. Kaya depende ito sa pananaw ng dalawa. Yung itong mga sang-ayon na nagbubura ang Diyos ng pangalan, tinitignan nila yun na warning. Pero sa kabilang kampo, tinitignan nila to as assurance. Tayo, yan po ay statement ng assurance. Ina-assure lang tayo ng Panginoon, pag ikaw overcomer ka, you overcome ang mundong ito, na-overcome mo si Satan, na-overcome mo ang kasalanan, na-overcome mo yung mga every circumstance sa mundong ito, ay ang pangalan mo ay hindi mabubura sa aklat ng buhay. So, tignan po natin ang pagkakaiba ng dalawang Tignan nyo itong isa warning. Yung isa assurance. Tignan nyo yung format. Ito, if you will not watch, I will come upon you as a thief. Warning yan. Pero itong isa hindi. Assurance ito eh. I will not blot out his name from the book of life. So yung understanding kasi ng tao may problema dyan. Pero ang susi dyan mga kapatid, balikan natin yung verse, ang susi dyan ay yung overcomer. Ang tanong dito, sino yung overcomer? Kasi ito ay assurance sa overcomer. Ang tanong, sino ang overcomer? Tayo ba overcomer ba tayo? Kung ang pangalan natin ay nasa aklat ng buhay, overcomer ba tayo? Tama yung sagot na amen eh. Pero papaano? Paano tayo naging overcomer? Kasi kung titignan mo yung sarili mo, marami tayong bagsak. Punong-puno tayo ng flows. Para tayong roller coaster. Up, down, nagtagumpay ngayon, bukas talunan. Di ba? Parang naggaganyan tayo eh. Di ba? Pero dito mo makikita ngayon yung panawagan ng Panginoon. Ang overcomer, mga kapatid, ay hindi ito nakabase sa iyong flawless na mga activities. Kung hindi ito ay nakabase sa kapangyarihan at pananalig kay Jesus na siyang nagtagumpay. Tignan po natin yung verse na ito. For whatever born of God overcomes the world. Ang sinasabi rito, pag anak ka ng Diyos, overcomer ka. Tama po ba? Ngayon ang tanong and this is the victory that has overcome the world. Yung faith mo. Sino yung object ng faith mo? Sinagutin naman dito Who is the one who overcomes the world? Tinanong niya uli. But he who believes that Jesus is the Son of God. Kasi si Jesus talaga ang overcomer. Kung naniniwala ka kay Jesus, kung nananalig ka sa Kanya, tutulungan ka niya na magtagumpay din. Naalala niyo yung sabi nga sa Romans na, and soon, i-allow niya na itrample mo rin si Satan under your feet. Di ba? Tutulungan ka ng Panginoon na ma-overcome mo rin si Satan. Tutulungan ka rin niya na ma-overcome mo yung mga petty sins na meron tayo. Bagamat yung major sin ay ginapinan ng Panginoong Yesus, tutulungan ka pa rin niya yung mga battle. Kaya nga ang battle natin has already won. Tapos na Ang mga battle na lang natin is just a training. Paano ka lumakad sa katuwiran. Di ba? Tayo, naging more than conquerors tayo, not by our own strength.
but because of our faith kay Christ. Sa bawat pagbagsak natin, ibinabangon tayo ng Panginoon. Patuloy. At yung sa ating mga pagkakamali, bumabangon tayo, itinutuwid tayo ng Panginoon. Pine-perfect tayo ng Panginoon. Pero yung ating tagumpay ay nakabase sa Kanya. Si Christ ang victor. Kaya nga, sabi nga sa may 1 Corinthians 15 verse 57, "But thanks be to God who gives us victory through our Lord Jesus Christ." Overcoming is not earning salvation by flawless performance. Kasi kung babasahin mo literal, itong nasa itaas na verse, yung overcomer lang, sila lang yung hindi mabubura ang pangalan. Tama? Diyan mo makikita ngayon yung effectual calling ng Panginoon. Yung grace ng Diyos ay nasa kanila, tinutulungan tayo. It is preserving faith. It is allegiance to Jesus. The Holy Spirit enables the redeemed to conquer sin, Satan, death, and every circumstances in life through the power of God. Amen? Kaya nga ang tanong, overcomer po ba tayo? Yes, through Christ. Not by our own strength. Kasi ang forgiveness ng Diyos ay nasa sa atin. Nagkakamali tayo, nagkukulang tayo, nadadapa tayo, natatapilok tayo, pero binabangon tayo ng grace ng Panginoon para magpatuloy sa ating paglalakbay, sa ating battle. And then sinabi pa, "Then I heard a loud voice saying, Now the salvation and the power and the kingdom of our God and authority of His Christ has come. For the accuser of our brethren has been thrown down, who accuses them before our God day and night. And they overcome Him." Sino yung they? Tayo. "And they overcome Him," paano? Paano na-overcome si Satan, the accuser? "By the blood of the Lamb. And because of the word of their testimony." Testimony, patungkol saan? Patungkol kung natalo mo si Satan by your own strength? Hindi. Tungkol si Kristo. Kung paano niya tayo tinutulungan sa ating mga kahinaan at ginagawa niya tayong mananagumpay sa ating mga pang-araw-araw na digmaan. "And they did not love their life even when they faced with death." At marami pa mga verses pa po na nandito, kaya lang wala na tayong oras. Muli, mga kapatid, ito po, no? Ang sasamba lang sa halimaw ay yung mga pangalan ay wala saklat ng buhay. Yan. Nabanggit na natin ito kanina. Okay. So sa atin, nandoon yung divine preservation. "Now to Him who is able to keep you from stumbling and to make you stand in the presence of His glory, blameless with great joy." Isipin niyo yung verse na ito. This is an amazing verse. Ang Diyos daw may kapangyarihan siya, He is able to keep you from stumbling. Di ba? He is able. And to make you stand in the presence of His glory, blameless. He is able. With great joy. Amazing. This is an amazing verse. Binanggit ni Jude. And then yung finally, sa may Philippians 1:16, "I am confident of this very thing, that He who began a good work in you will perfect it until the day of Jesus Christ." Amen po ba? Yan po ay assurance. Lahat ng ang pangalan ay nasa book of life ay preserved by God. Hindi ka maaaring umalis doon because you are being preserved by the power of God. Another word, ito po sa Old Testament kay Daniel, "Everyone who is not found in the book of life will be rescued." Everyone who is found, written. Pag ang pangalan mo ay nasa aklat ng buhay, you will be rescued. Okay? Ayun po yung ano niyan. "And this is the testimony that God gave us eternal life, and this life is in His
Son. So yung book of life, mga kapatid, is not a literal book. It is Jesus Christ. Amen. Figurative. Para lang kasi tayo, no? Earthly kasi tayo, tayo para lamang ma-figure out mo na ganon, si God gumagamit siya ng mga earthly things para lamang ma-figure out mo kung ano yung heavenly realities. Pero yung book of life na yun ay si Jesus, wala nang iba. Amen. Pag ikaw ay na kay Kristo, ikaw ay may buhay. Gano'n lang po kasimple yun. Kung nananalig ka kay Kristo, your name was written in the book of life. Gano'n lang po kasimple yun. Pag unbeliever ka, definitely wala ka sa book of life. Amen. Gano'n lang po kasimple yung book of life. It is a record of those who believe in Christ. They escape judgment through Christ. Whoever has the Son has life. Whoever does not have the Son of God does not have life. I write these things to you who believe in the name of the Son of God, that you may know that you have eternal life. And then finally, ito na po yung last question. Tamang-tama lang yung oras ko. Paano ko malalaman na ang pangalan ko ay nasa Book of Life? Paano nga ba, mga kapatid? Ha? Unang-una, ang Biblia na nawagan, even in the Book of Revelation, lumapit ka sa Kanya. Kung tinatawag ka ng Panginoon, lumapit ka. Hindi yung tinatawag ka ng Panginoon, Lord, sa akin na, ha? Hintayin ko na lang muna bago ako pagmamatay na ako, saka ako lalapit sa iyo. Ang tinatawag ng Panginoon kasi effectual yung calling ng Diyos. Pag tinatawag ka ni God, pag binisita ka niya, tutugon ka. Ang tanong, kapatid, nung ikaw ba binibisita ka ng Diyos, ng kanyang salita, how do you respond? Nagre-respond ka ba doon sa may panawagan ng Diyos, sa kanyang invitation? Come! The Spirit and the bride say, come! And let the one who hears say, come! And let the one who is thirsty come! Ang tanong, nauuhaw ka ba, kapatid? Lumapit ka sa Panginoon. Tumugon ka sa Panginoon. Amen. At kasama doon yung paglapit. Makakalapit ka lang naman sa Ama kung sa Panginoong Yesus kung nandun yung biyaya ng Diyos eh. Draw near to God and He will draw near to you. But it is the grace of God who causes us to draw near to God. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Alam naman natin, hindi natin kayang gawin ito without the grace of God. Amen? Lahat ng ito ay words ng invitation ng Panginoon upang tayo lumapit para tayo ay magkaroon ng pag-asa sa Kanya. And then finally, repent and baptize each one of you in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. Ngayon, mga kapatid, marami na kayo napakinggan. Napakinggan na ninyo lahat ng invitation. Walang shortcut eh. Hindi po pwede na, gusto ko yung pangalan ko nasa Book of Life, pero ayaw kong tumalima kay Jesus. Gusto ko nakarecord yung pangalan ko sa Book of Life, pero ayaw kong iwanan yung aking kasalanan. O pwede ba yung ganon? Hindi eh. Tatalikuran mo, kasama yan. Kasi once na ang pangalan mo ay nakasulat sa aklat ng buhay, tatalikuran mo na lahat ng interes mo sa mundo. At si Jesus na ang iyong buhay. Amen. Ngayon, ang tanong ko, kayo ba, ang pangalan ninyo ay nakasulat sa aklat ng buhay? Ha? Uulitin ko yung tanong for the last time. Ang pangalan nyo ba nakasulat sa aklat ng buhay? Napakinggan na naman ninyo eh. Di ba? Ngayon, matapos nyo mapakinggan ang lahat ng bagay and then patuloy pa rin tayo sa kasamaan, ayaw pa rin nating bitawan yung lahat ng ayaw ng ating Panginoon. Isa lang po ibig sabihin yan. Amen? Okay, so itutuloy po natin yan, yung ating discussion sa mga susunod na mga araw. Tayo pong lahat ay tumayo.
Hallelujah. Purihin ka, Panginoon, sambahin ang banalong pangalan. Maraming pong salamat, O God, sa iyong pag-ibig sa amin. Salamat po, O Diyos, at isinugo mo sa amin ang iyong bugtong na anak na si Jesus upang kami na mga makasalanan ay magkaroon, makasumpong ng buhay sa Kanya, Panginoon. Ngayon, O Lord God, nagpapasalamat kami. Kami na tumanggap ng buhay buhat sa Kanya. Hinango mo na kami mula sa kamatayan. At ngayon, Panginoon, kami ay binigyan mo ng lakas upang makalakad sa iyong katuwiran. Sapagkat, O Lord, ang buhay na tinanggap namin sa iyo ay siyang liwanag namin sa buhay na ito. Ang buhay, O Lord, na galing sa iyo ay buhay na nagtuturo sa amin na mamuhay ng may katuwiran. Salamat, O Diyos, sa iyong katotohanan. Ang buhay na kaloob mo sa amin ay buhay na kami ay mamumuhay na hindi na para sa aming mga sarili, kung hindi para na sa kalooban ng Ama. Ito po ang buhay na ipinagkaloob mo sa amin. Ito ang reason kung bakit kami, O Lord, ay naibilang sa mga matuwid. Dahil kay Kristo, tumanggap kami ng buhay, tumanggap kami, Panginoon, ng iyong katuwiran. Pagpalain mo po ang bawat nakikinig, at Lord, nawa ang pagkatakot sa iyo ay matuloy naman natili sa aming mga puso, ngayon at magpakailanpaman, in Jesus' name.